Isabela, napahinto siya sa panunood ng pelikula sa laptop niya, nang sumulpat si Rafael habang masama ang hilatsa ng mukha nito. Galit na galit si Yaya sa akin, dahil hindi ko pa raw sinusundo si Chichay. Sabi ko kumain na siya, pero ayaw niya. Pwede bang puntahan mo muna siya roon? Nasaan siya? Nagmumumok sa kwarto niya, habang buhay na lang yatang hihiga yun hanggang sa maging bedridden eh. 2:00 na hindi pa siya kumakain. Hindi pa nga, sabihin mo na kasi roon na ikaw si Chichay, para kumain na yon. Ano ba kasing ikinakatakot mo? Sige, pupuntahan ko na siya. Isinara niya na ang laptop niya para sumama rito. Fair na, ikaw na lang ang pumasok sa kwarto niya. Doon na lang ako sa labas dahil baka patayin na niya ako, kapag nagpakita na naman ako. Sinabi pa naman niya, wag na akong magpapakita sa kanya ngayong araw. Samahan mo lang ako kahit sa likod ko lang ikaw pumwesto. Sige, pagdating nila sa tapat ng kwarto ni Aling Pasita, ay mahina siyang kumatok. Sa ilang buwan nilang pagsasama, ay hindi siya nito pinakitaan ng masama. Binilhan din siya nito ng binilhan ng mga gamit kahit hindi naman niya hinihiling. Kaya malaki ang pagpapahalaga niya rito dahil para na rin niya itong abuela. Hindi niya naranasan na magkaroon ng masaya at matinong pamilya, pero sa piling ni Aling Pasita at Mang Berto, ay higit pa ang nakuha niya, kahit hindi naman niya kano-ano ang dalawa. Kahit alam niyang hindi siya sasaktan ng matanda, ay kinakabahan pa rin siya. Aling Pasita, antag niya rito, pero hindi man lang siya nito binalingan. Nakahiga pa rin talaga ito, habang nakaharap sa pader at balot na balot ang katawan kahit hapon na. Aling Pasita, ba't hindi pa po kayo bumabangon? Hindi po kayo sanay na tanghali na, nasa higan pa, di ba? Bangon na po, kain na po kayo. Bakit? Nandyan na ba si Chichay? Sinundo na ba siya ni Rafael? Opo, hinatak niya si Rafael at mahigpit na napahawak sa braso nito, kaya napatingin ito sa kanya nang may pagtataka. Talaga, nandyan na ba siya? Biglang sumigla ang boses ng matanda nung sinabi niya, na sinundo na ni Rafael ang babaeng binanggit nito. Nasaan siya? Ang totoo niyan, ako po si Chichay Aling Pasita, walang paligoy-ligoy niyang sabi. Niloloko mo ba ako? Niloloko niyo ba ako? Hindi kagandahan si Chichay, pero kahit ganoon yun, hindi ko yun ipagpapalit sa iyo kahit maganda ka pa. Napatingin siya kay Rafael para humingi ng saklolo. Hindi niya kasi alam ang sasabihin, lalo pat mukhang ayaw talaga nitong maniwala. Yaya, siya po talaga si Chichay, pagpapatotoo nito. Hindi niyo ba siya nabobosesan? Ang tagal niyong nagsama tapos hindi mo siya makilala. Paanong naging siya si Chichay? Ganito kasi yun Yaya, makinig po kayo. Yung tainga niyo po, itutok niyo lang po sa akin, dahil ngayon ko lang po sasabihin. Kinailangan niya pong gawin yun, dahil may mga humahabol po sa kanya. Noong time na po yun, wala na po siyang ibang maisip kundi ang magpanggap na pangit at baliw para po makaligtas siya sa panganib. Kagaya po ng inaasahan, ay hindi siya mahanap ng taong naghahanap sa kanya, dahil iba na po ang hitsura niya. Paano mo nalaman? Kailan mo pa nalaman? Ba't di mo agad sinabi sa akin na kasama na pala natin si Chichay? Noong isang araw lang, malamang sinabi niya sa akin kaya ko nalaman. At saka, Isabela po ang totoo niyang pangalan, hindi po Chichay. Mabuti na lang tinulungan siya ni Rafael na magpaliwanag sa yaya nito. Wala na siyang problema dahil nalutas na nila. Pinalapit siya ni Aling Pasita sa hinihigan nito, kaya mabilis siyang bumitiw sa braso ni Rafael, at mabilis na lumapit sa matanda. Totoo bang may humahabol sa iyo Hiha? Opo Aling Pasita, sagot niya sa magalang na tono. Sumang-ayon na lang siya sa mga sinabi ni Rafael, para hindi na maging komplikado pa ang lahat. Para kasing pinagsama nito ang kwento nilang dalawa. Pasensya na po kayo kung nagsinungaling po ako. Maniwala po kayo, hindi ko po intensyon yun dahil hindi naman po ako masamang tao, kaya lang, wala na po akong pagpipilian pa. Ngumiti ang matanda. Nako, ayos lang yun. Naiintindihan kita. Ang mahalaga, ligtas ka. Alam mo na ba kung sino ang mga humahabol sa iyo? May idea ka ba? Wala pa po pero gumagawa na po ng paraan yung kakilala ko na mahanap kung sino po ang mga taong nasa likod nito Aling Pasita. Mabuti naman kung ganoon. Sa lugar na ito ay mukhang ligtas ka dahil malayo tayo sa kabihasnan. Siguro mas mabuti kung manatili na muna tayo rito, hanggat hindi pa nahuhuli ang mga masasamang loob na yun Hiha.
Kaya nga po salamat po at naiintindihan niyo po ako, Aling Pasita. Hindi ko po talaga intensyon na lokohin kayo ni Mang Berto. Pangako po, hindi na po maglilihim ulit sa inyo. Naiintindihan ko, hiha. Salamat po. Siya nga po pala, nasaan nga po pala si Mang Berto? Naliligo siya, hiha. Nako, matutuwa siya kapag nalaman niya na ang hinahanap namin ay maganda pala at sexy. Masiglang sabi nito, pero kalaunan ay tumaas ang kilay nito na siyang ipinagtaka niya. May relasyon ba kayo ni Rafael? Wala po. Wala. Umiling siya. Wala po. As in wala. Ba't ipinakita niya sa iyo yung ano niya kung wala kayong relasyon? Anong ibig sabihin noon? Pinapasilip ka lang niya ng libre dahil trip niya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya, dahil kahit siya ay hindi niya alam kung ano ang dahilan nito kung bakit ito naghubad. Ayaw na nga niyang maaalala ang tungkol doon, tapos itong si Aling Pasita, ipinaalala pa. May nangyari na ba sa inyo? Marami na po, sagot niya. Marami na po kaming pinagdaanan, pero nalampasan naman po namin halos. Bakit niyo po naitanong? Hiha, pwede bang lumabas ka muna sandali? Kakausapin ko lang tong alaga ko. Importante lang. Nang mapatingin siya kay Rafael, ay sunod-sunod itong umiling na parang sinasabi nito na wag niyang susundin ang yaya nito. Sige na, hiha, saglit na saglit lang talaga. Sige po. Tinalikuran na niya ito at nagsimula na siyang humakbang palabas, pero bago siya tuluyang makalabas ng pinto, ay humabol si Rafael sa kanya at malakas nitong isinara ang pinto. Rafael, bumalik ka rito. Kakausapin pa kita. Rafael, may itatanong lang ako. Kakausapin ka pa raw ni Aling Pasita. Pumasok ka ulit doon. Ayaw ko nga. Pagmamatigas nito, at mabilis ang ginawang hakbang papunta sa labas ng safe house niya. At dahil wala naman siyang gagawin, ay palihim niyang sinundan ang magaling na lalaki. Nakita niya itong nakahiga na sa damuhan habang nakatingala sa langit. Pumwesto siya sa lugar kung saan hindi nito mapapansin ang presensya niya para magkaroon siya ng pagkakataon na pagmasdan ito ng matagal. Sigurado siyang naiinip na ito dito sa lugar na to dahil hindi ito makagalaw ng maayos. Ganoon din naman ang nararamdaman niya. Inip na rin siya, kaya humingi na siya ng tulong kay Marvin, kahit hindi niya ugali na humingi ng tulong sa iba. Hiha, anong ginagawa mo riyan? Nagulat siya nang biglang hamarang si Mang Berto sa taong tinitingnan niya. Pinapanood mo pala si Rafael. Hindi ko po siya pinapanood. Napadaan lang po ako, katwiran niya kay Mang Berto na nakangiti. Halatang binibigyan nito ng kahulugan ang pagtitig niya kay Rafael. Wala namang masama kung pinapanood mo siya, dahil wala namang kasintahan yan. Ikaw ba, may kasintahan ka ba? Wala po. Di pareho pala kayo. Naks naman. Swerte mo kapag yan ang napangasawa mo. Unang-una, mabait. Pangalawa, mayaman, at ang huli, ay mapagmahal tapos guwapo pa. Wala ka nang hahanapin kapag yan ang napangasawa mo, hiha. Jackpot ka riyan. Parang ibinibenta nito sa kanya si Rafael. Magkasundo kami niyan dahil halos pareho kami ng ugali. Kung naging babae nga ako, ay siguradong hindi ko palalagpasin yan. Wala po akong masabi, Mang Berto. Ayos lang yan. Nasa stage pa lang siguro kayo ng getting to know each other. Paan ba't doon din ang punta nyo? Malabo po yata ang sinasabi nyo. Malabo ba? Malabo pa ba yung ipinapakita na niya sa iyo, ang isang bagay na itinago niya ng matagal? Rafael's POV, ba't di ka pa natutulog? 3:00 na ng madaling araw pero gising pa siya, dahil umiinom siya ng alak. Marami kasi siyang iniisip, kaya hindi siya dinadalaw ng antok. Iniisip niya kung hanggang kailan sila rito at kung hanggang kailan sila ganito. Hindi sila kriminal ngunit nagtatago sila, which is unacceptable. Umiinom ka naman. Kaunti lang to, sagot niya kay Isabela na kagaya niya, ay gising din. May problema? Wala naman. Ikaw, bakit gising ka pa? Inabutan niya ito ng beer in can na agad naman nitong kinuha. Gising naman talaga ako ng mga ganitong oras. Kaya pala napagkakamalan itong Diablo ni Mang Berto dati, dahil halos gising pala ito palagi. Hindi ako pwedeng matulog ng mahimbing. Kung matutulog man, hindi dapat masyadong malalim, dahil mga ganitong oras sumusugod ang mga kalaban. Kahit naman sugurin nila tayo, hindi naman sila makakapasok, dahil ang hirap buksan ang pinto mo, sabi niya rito.
Kahit nga siguro profesional na magnanakaw, hindi pa yata dumadampi ang mga kamay sa pader todes na agad, dahil sa dami ng CCTV dito. Sa sobrang lakas ng pang-amoy nito ni Isabela, kahit wala ng CCTV, tiyak na mapapatay pa rin ito ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Kawawa naman ang magiging kasintahan nito. Mamaya biruin lang ito na may iba na, ay baka patayin agad nito ang lalaki. Hindi man lang yata nito hihintayin na magpaliwanag man lang. Ba't ang sama ng tingin mo sa akin? Tanong nito, kaunti na lang iisipin niya na may lahi itong Piña. Hindi ka kasi makakaligtas dito, kahit pa nga hindi ito nakatingin sa iyo. Isabela, pati ba mga kasamahan mo ganyan din? Hindi natutulog tapos nakikita din lahat. Siguro, nakakatakot kayong maging kaibigan. Nakakatakot. Nakakatakot ba yung ganoon? Medyo. Alam mo bang, ilang beses kang napagkamalan ni Mang Berto na aswang dati? Alam ko. Alam mo. Alam ko lahat. Alam ko ang lahat ng mga nangyayari sa bahay mo, kahit na yung mga paninira mo sa akin. Bigla siyang na-guilty dahil tinamaan siya sa mga sinabi nito. Lahat ng masasamang salita na sinabi mo sa mga kaibigan mo tungkol sa akin, ay alam ko lahat. Walang labis, walang kulang. Paano mo nalaman? Pinapanood mo ba ako mula sa malayo? Hindi lang kita basta pinapanood, Rafael, sabi nito. May itinanam ba itong device sa loob ng katawan niya? Naririnig ko rin lahat. Ano ba ang mga narinig mo? Malala ba? Parang wala naman yata akong sinabi na sobrang sama laban sa iyo. Ngumisi ito sabay iling. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo ngayon, kung ano ang mga salitang binitiwan mo sa mga kaibigan mo? Ano? Ang sabi mo, sinisikmuraan mo ako lagi kapag nagkakamali ako. Inuuntog-untog mo ako kapag tanghali na akong nagigising. Hinahampas mo ako ng kaldero kapag napaparami ang kain ko. Paano nito narinig ang mga salitang iyon, gayong kay Ricky niya lang naman iyon sinabi? Imposible naman na ilaglag siya ng mga kaibigan niya, lalong-lalo na si Ricky. Gusto mo bang ituloy ko pa? Fine. Pag-amin niya, sinabi ko nga ang mga iyan, pero noon yun. Paano ba naman kasi, hindi naman talaga nakakatuwa yung mga pinaggagawa mo noon. Pero kahit inis na inis ako sa iyo, kahit kailan hindi sumagi sa isip ko, nakalag ka rin ka palabas at saktan. Naisip ko, magbabago ka naman siguro sa katagalan. Hindi ko inisip na ang baliw na kinupkup nila Yaya Pasita, ay assassin pala, at kaya ka nandoon ay dahil para protektahan pala kami. Lasing ka na yata eh. Matagal akong malasing. Akala ko lasing ka na. Medyo, kakaiba na kasi ang lumalabas sa bibig mo. Hindi ako sanay na mabait ka sa akin, sabi nito. Sanay kasi ako na puro mas asama ang mga lumalabas sa bibig mo. Ako rin naman. Di rin naman ako sanay na matinukan ng kausap, balik niya rito at sabay sila na nagkatawanan. After this, what's next? Babalik ka na ba ulit sa trabaho mo kagaya ng dati? Yup, sagot nito sabay tungga ng alak. Everything will be back to normal again. Napansin niya na parang malungkot ito, habang sinasabi nito ang tungkol sa bagay na iyon. You know what? When I was a kid, I wanted to become a doctor when I grew up to save lives, but destiny brought me in a different direction, very far from my dream. Pwede mo pa naman ituloy ang panrap mo ah. You're just 23 isa. Yung iba nga may anak na, tapos yung iba naman may mga apo na pero itinuloy pa rin nila ang pag-aaral. Kung nagawa nila, magagawa mo rin. Kung gusto mo, pag-aaralan kita. Really? Tumango siya. I have billions in my account. Anong connect nun sa pag-aaral mo? Hindi mo ako kailangan gastusan, dahil kayang-kaya kong pag-aralin ang sarili ko kung sakali. Oh, I see. Every person I killed, I was being paid. Itinaas nito sa ere ang mga kamay nito. These hands, hindi na mabilang kung ilan na ang dumaan dito. Hindi ba pwedeng umalis ka na lang dyan, para makapagbagong buhay ka? Paano kung matanda ka na tapos mabagal ka na? Imposible naman na utusan ka pa nilang pumatay, kung kagaya ka na ni Yaya Katanda. Naisip mo pa pala yan? Of course. You know, I did some research about assassins. At talaga, yung iba kapag matanda na at sawa na sa ginagawa, nagpapanggap sila na napatay sa ibinigay sa kanilang assignment. Why won't you do the same? Ayaw mo bang magkaroon ng asawa at mga anak? Masaya bang magkaroon ng pamilya? Yuzisa nito.
Kumunat ang noo niya at hinarap din ito ng bahagya. Meron akong pamilya pero parang hindi naman masaya, malungkot nitong sabi. Wala akong natatandaan na kumain kami ng sabay-sabay. Totoong pamilya mo ba sila, o itinuturing mo lang na pamilya? They're not my real family, pahayag nito. Kaya naman pala, humingi ito ng alak ulit kaya binigyan niya ulit ito. Hindi mo naman pala kasi sila kadugo kaya ganoon. Alam mo ba, simple lang ang pangarap ko. Ano? Pangarap kong magkaroon ng asawa na mabait, mapagmahal, maunawain at maalagang babae, na makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Ang pangit naman ng pangarap mo, sabi nito at inirapan pa siya. Paano ka makakahanap ng mapapangasawa mo, kung hindi ka pa nakaka-move on doon sa ex mo? Who told you? Kailangan ba may magsabi sa akin? Hindi ba pwedeng inalam ko ang lahat tungkol sa iyo, bago ako dumating sa buhay mo? Pakiramdam niya, hinukay nito ang naging buhay niya sa nakalipas na mga taon. Ano pa ang alam mo? Yun lang. Yun lang. Really? Ba't parang hindi ka panipaniwala? Siguradong hindi ka makakatulog kapag sinabi ko ang lahat ng mga nalalaman ko, sabi nito at sunod-sunod nang nilagak ang beer na hawak nito, hanggang sa maubos iyon. Mauuna na ako sa iyo. Inaantok na kasi ako Tinanuan niya ito. Sige, pagkatapos niyan, matulog ka na rin. Oo, pinapanood niya ito habang naglalakad papalayo sa gawin niya. Ngayon lang sila nito nakapag-usap ng seryoso, kaya ngayon niya lang din napansin na malungkot ito. Kapag ngumingiti ito, hindi umaabot sa mga mata nito ang ningning. How can I help her kung wala naman itong sinasabi sa akin? Tanong niya sa sarili niya. Kapag ganitong tao ang mapapangasawa niya, tiyak na mapapahamak ang buhay nila, lalong-lalo na ng mga anak nila. Natawa siya bigla. Ba't niya ba iniisip ang tungkol sa bagay na yun, hindi naman mangyayari yun? Naaawa lang siya kay Isabela dahil halatang hindi ito masaya sa ginagawa nito. She has millions, yes. Anong gagawin mo sa pera mo, kung lagi namang nasa panganib ang buhay mo? Mas gugustuhin kung maging mahirap ngunit mayroong simple at masayang buhay, kaysa maging mayaman ngunit laging nasa daan ang panganib. Napabuga siya ng hangin. Minsan talaga, sobrang komplikado ng buhay. Minsan, gusto mo nang bumitaw pero wala kang choice kundi ipagpatuloy, dahil kung ititigil mo, mas maraming masalimuot na bagay ang maaaring mangyari tulad ng ginawa niya noon. Sigurado siya na ganoon din ang sitwasyon ni Isabela ngayon. He felt that she wanted to stop but she couldn't. Paano ba niya ito matutulungan? May paraan kaya? Mang Berto, ang aga niyo naman yatang gumising. Pag-alis na pag-alis kasi ni Isabela, ay ito naman ang pumalit. Namamahay po ba kayo? Hinintay ko lang na makaalis siya bago ako lumapit sa iyo. Nakakahiya naman kasi kung sisingit ako sa inyong dalawa. Narinig niyo po ba ang mga pinag-usapan namin? Umiling ito. Hindi. Pero, base sa mukha niyong dalawa ay mukhang seryoso ang pinag-uusapan niyo. Nililigawan mo na ba siya? Kayo na ba? Hindi po. Hindi ko po siya nililigawan kaya hindi po kami. Ay talaga, opo. Inabutan niya ito ng alak pero hindi nito tinanggap iyon, dahil baka atakihin daw ito ng hika. Hindi ko talaga ma-imagine na iyong babaeng kinatatakutan natin dati, ay sobrang ganda pala. Akala ko talaga galing siya sa lupa para maghasik ng lagim. Yun pala, hulog siya ng langit para paibigan ka, sabi nito sabay hampas sa kanya na halatang kinikilig. Anong paibigan ang pinagsasabi niyo dyan, Mang Berto? Walang ganoon no. Kunwari ka pa, halata naman sa mga titig mo na unti-unti mo nang nagugustuhan si Chichay Kahit alam na nitong Isabela ang totoong pangalan ni Chichay, ay hindi ito masanay-sanay. Ako pa ba ang lalakuan mo? Matagal na tayong magkasama. Mang Berto, may itatanong po ako sa inyo, aniya pagkuwan. Alam niyo po ba kung ano ang mga assassin? Yung mga ginagawa po nila. Abay, oo naman. Di ba nga madalas tayong manood ng ganoon dati kapag day off mo? Noong dumating lang naman si Chichay saka tayo nahinto sa panunood Oh, anong tungkol doon? Kunwari po, bata-bata pa kayo tapos may nagustuhan kayong assassin, ano po ang gagawin nyo? Liligawan niyo po ba siya kahit delikado, o mamahalin na lang siya ng lihim? Alin po ang pipiliin niyo sa dalawa? Sabi nito hindi ito iinom, pero katakataka na kinuha nito ang isang natitirang beer in can, at agad na binuksan iyon.
Mang Berto, baka makita po kayo ni Yaya. Huwag na po kayong uminom, dahil sigurado akong pagagalitan na naman ako noon. Ba't parang malalim yata ang pinanggagalingan ng tanong mo, iho? Sa halip ay tanong nito. Kunwari lang ba talaga o totoo na? Kunwari nga lang. Opinyon mo lang ba? Siya lang ang nakakaalam na assassin si Chichay, kaya walang dahilan para tuksuhin siya nito. Iiwasan niyo po ba, o ipipilit niyo pa rin ang gusto niyo kasi mahal niyo? Gusto mo ba talagang malaman ang opinyon ko? Oo nga po, minsan talaga, may kakulaitan din kayo. Inubos muna nito ang alak na hawak nito bago ito nagsalita. Depende, ang tagal kong naghintay tapos, depende lang pala isasagot niyo sa akin, Mang Berto. Ano ba ang gusto mong marinig talaga? Wala po. Bahagya siyang hinampas nito. Ito naman, nagtatampo na agad. Sa tanda mong yan, kailangan mo pa ba talaga ang opinyon ng iba? Hindi na po pala. Alam mo kasi ganito yan, simula nito na ngayon ay seryoso na. Kapag nagmahal ka, lahat kaya mong gawin at tanggapin. Mapaaswang man siya, manananggal, mamamatay tao, magnanakaw, mangkukulam o kung ano-ano pang katangian meron siya, iho. Kahit ayaw mo, kahit sinasabi ng utak mo na wag yan kasi masamang tao yan, wag yan kasi magnanakaw yan. Pero, once na nagdesisyon ang puso, walang magagawa ang utak kundi ang sumunod, kahit pabawal at delikado. Maniwala ka sa akin, nangyari yan sa akin kaya hindi na ako nagmahal ulit, dahil masakit. Alam mo kasi nakabobo talaga ang magmahal. Kahit ikaw pa ang pinakamatalino sa buong mundo, maaari kang mabobo pagdating sa pag-ibig. Nakakatakot umibig, pero masarap sa pakiramdam. Bigla siyang napatitig kay Mang Berto. Ang buong atensyon niya ngayon ay nakatutok na lang ngayon sa matanda. Ang tagal nilang nagsama, pero ngayon niya lang nalaman na may kwento din pala tungkol sa dati nitong pag-ibig. Ano po bang klase ng tao ang minahal niyo dati, Mang Berto? Kat-Angie, tangi siya, iho. Maganda siya, mabait, matalino, maalaga. Napatango-tango siya, iyon din kasi ang mga tipo niya. Pareho pala sila ng taste ni Mang Berto. Kaya siguro magaan ang loob niya sa matanda, dahil halos isa lang sila ng utak. Ang problema, magnanakaw siya. Binabawi na niyang pareho sila nito ng gusto, dahil kahit kailan ay hindi siya nagkagusto sa mga taong malilikot ang kamay. Mang Berto, hindi naman sa hinuhusgahan ko kayo, pero, bakit sa dami ng babae sa mundo, magnanakaw po ang nagustuhan niyo? Huli na kasi noong malaman ko. Paanong huli na? Inamin niya. Hindi niya inamin. Nakita ko lang na nakapastil yung mukha niya sa mga poste. Noong una, hindi ako naniniwala. Nasa in denial stage pa ako. Iniisip ko noon na baka kamukha niya lang yung mga litrato na nakadikit sa mga bahay-bahay, na may nakalagay na wanted. Sabi ko pa noon sa sarili ko, hindi magagawa ni Linda yon, dahil kilala ko siya bilang makatao at makakalikasan. Makabansa pa, dagdag niya. Hindi po ba siya makabansa? Makabansa pa pala siya, iho. Muntik ko nang makalimutan. Oh, di ba? Paano mo pag-iisipan na ang taong mahal mo ay isa palang magnanakaw kung ganoon ang mga katangian niya? Hanggang sa, inalog na niya ito, dahil mahigit 1 minuto na ang nakalilipas, pero hindi pa rin ito dinudugtungan ang sinabi nito. Halatang sinasariwa pa ang mga panahon na na-in-love ito sa binanggit nitong Linda. Mang Berto, ayos lang po ba kayo? Huwag niyo na pong ituloy, kung nasasaktan po kayo hanggang ngayon. Hanggang sa katukin ako ng 10 pulis sa dati kong tinitirhan. 5 minuto yata ang pinalipas nito bago ito nagsalita ulit. Kinatok po kayo. Ba't po kayo kinatok? Huminga muna ito ng malalim. Hinanap nila sa akin si Linda. Ang sabi nila, bakit ko raw kinupkup ang numero 1 magnanakaw sa iba't ibang lugar. Kapag hindi ko raw itinuro kung nasaan si Linda, ay ako raw ang pagbabayaran nila sa mga kasalanan ni Linda. Tapos, ano na pong nangyari? E di ano pa? E di lumayas ako sa lugar na iyon. Ba't pa ako magtatagal doon kung nanganganib na ang buhay ko? Wala po akong magandang aral na nakuha sa buhay pag-ibig niyo, Mang Berto, sabi niya matapos itong magkwento. Abay, sinabi ko ba na may makukuha kang aral sa kwento ng pag-ibig ko? Ako nga walang nakuha, ikaw pa kaya? Mang Berto, mahal niyo pa ba yung babae hanggang ngayon? Oo naman. Wala kasi kaming naging closure eh. Di ko nga alam kung nagbagong buhay na ba yun, o tuloy pa rin siya sa pangarap niyang maging lupan.
Gusto niyo po bang ipahanap ko siya, para magkaroon kayo ng closure? Para kasing hindi pa po kayo nakaka-move on eh. Wag na, mamaya masundan pa siya ng mga pulis, madamay pa ako. Hayaan na natin siya. Ang mahalaga, nag-iwan ako ng sulat bago ako umalis. Sinabi ko roon na sana magbago na siya. Hindi ko rin kinalimutan na isulat roon na mahalaga siya sa akin dahil siya ang una kong karanasan. Tumango-tango siya. Kaya pala hindi nyo makalimutan dahil siya ang una nyo. Kahit hindi ko siya una, hindi ko pa rin siya makakalimutan dahil siya ang dahilan kung bakit naging ganito yung binti ko. Napatingin siya sa binti nito. Anong meron? Wala naman po akong napansin na kakaiba. Hindi ako masyadong sakang dati. Naging ganito lang to noong hinabol ako ng mga pulis, kaya naisip ko na tumalon sa ilog. Nagkataon na tagtuyot noong araw na iyon, kaya nagkandepile ako. Diyos ko, ang lupit ng kwentong pag-ibig ko. Pang MMK talaga. Masaklap nga, sana hindi ako dumating sa puntong ganyan, sabi niya. Mararanasan mo lang ang mga naranasan ko, kung magnanakaw din ang mamahalin mo, kaya pumili ka ng maayos na babae. Huwag mong care-alin basta-basta ang puso mo kagaya noong ginawa ko, dahil tiyak na masisira ang kinabukasan mo iho. Tatandaan ko po yan Mang Berto. Lahat po ng sinabi nyo, tatandaan ko po yan lahat. O siya, maliwanag na. Maiwan na muna kita at tutulungan ko si Pasita sa kusina. Sana may natutunan ka sa mga sinabi ko. Gamitin mo yang utak mo, huwag puro puso iho. Makakaasa po kayo. Salamat po sa pagkukwento Mang Berto. Walang anuman. Tumayo na ito at binagtas ang daan papunta sa kusina. Hindi niya alam na sa kabila ng masayahin itong mukha ay may kwento palang itong nakakahabag.